Bet Cabanilla, Barangay 35. Alam niyo ba mga kaibigan, itong taong ating kakamustahin ngayon, siya rin yung tao na tumatakbong punong barangay sa Barangay 35 way back 2023. At ngayon ay isa na po siyang ganap na barangay captain. Mga kaibigan, Kapitan Anoy Arena. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood natin dito sa Bet Cabanilla, kay Ber Apar at sa mga taong bayan na nakikinig ngayon. Yung isa sa pinaka may pagmamalaki mong proyekto na naisagawa mo mula naging punong barangay ka. Kasi napapansin ko na kulang dito sa mga medicine. Nung kagawad ako, experience ko, lagi akong bumibili ng gamot ng mga senior. Kaya nung ako'y pinalad, nagkaroon ng butika na libreng gamot sa lahat ng senior citizen, sa mga batang may sakit. Ayan ay gusto kong tuloy-tuloy. Yan bang butika natin ay open yan 24 hours? Hindi naman. Meron siyang araw na binubuksan. Okay. Pero ako naman, 24/7 kasi may sarili May saka kong dito. gamot kasi yung butika natin, may date lang, may araw lang na binubuksan. Oo. Biyernes, saka Lunes. Okay. So, 2 p.m. to 5 p.m. 2 p.m. to 5 p.m. Totoo ba yung nabalitaan ko, Kapitan? Lahat ba ng clearances na needs ng tao, yung inibigay na libre sa mga mamamayan natin? Oo naman, kasi nung ako'y tumatakbo, nakita ko yung pondo ng barangay, pwede naman ilibre pala. Sa loob ng 13 taon na magiging kagawad ko, napag-aralan ko na yan na pwede naman palang ilibre tulad ng business permit, barangay ID, barangay clearance, barangay certificate, lahat ng venue, pati venue, libre. Wala talagang binabayaran yung mga residente namin sa 35. Kaya, awa ng Diyos, kaya naman namin. So may mga mga bagay na hinarap, na hamon sa buhay. Paano mo ito nalagpasan? Hindi naman mawawala yun. Halos lahat ng tao may hamon. Kaya sa akin, una kong tinatakbuhan yung Panginoon. Kahit na anong bato sa akin ng kalaban, na masasakit na salita, pero pag kay Lord ako tumawag, naiibsan agad yung galit sa puso. Kaya yan ang sinasabi ko sa mga kasamahan ko sa barangay, mas mabuting mapagpasensya. Paano mo natutugunan yung mga pangailangan ng iyong nasasakupan? Karamihan ng hinanaing dito sa Barangay 35, unang-una yung away kalye, away mga magkaapit bahay, gamot, yan. Lahat naman yan, madali lang basta ginusto mo. At take note mga kaibigan, ang CCTV ng Barangay 35 ilan tayo? Parang ang dami na Nasa 80% ng buong Barangay 35 naka-CCTV. So monitored lahat ng iyong residente, di ba? So doon pa lang nagkita na ng monitoring team mo na may nagkakagulo doon, andun agad. Tsaka hindi lang dalawa yung nakatingin. Bukod dito sa proper, dito sa outpost may monitor. Ilan na outpost mo? Ang outpost natin, meron Talilo, may Pispan, may LRTV, may Block 5, may Block 11. Lahat yun may CCTV na may monitor. Kaya lahat ng tanod na naka-duty roon, nababantayan lahat ng galaw. May naka-duty roon 24/7, may naka-duty rito sa proper 24/7. Kaya dalawa ang nakatingin sa bawat CCTV. At the same time, may radio base ka. May radio base. Oo. Kaya kumbaga sa isang tawag lang, andun na agad na responde. Handa po ba ang Barangay 35 pagdating sa mga sakuna ng bagyo, baha? 99% nakahanda yung Barangay 35. Meron kaming facility na kompleto, lahat ng gamit doon. Lahat ng sa DDRM na kung ano yung meron yung city o yung BFP na kagamitan, meron din yung Barangay 35. Nakahanda lahat. At alam din ba ng mga residente natin, when it comes na mangyari yon, yung evacuation center, saan sila tatakbo? Meron yan sa may Pispan, sa may Bulwaga, nandun yung ating facility, pati mga hospital bed, kompleto tayo dyan. Pagdating sa mga yung Kap, dahil siyempre marami tayong mga kapitbahay dyan, iskinita. May programa ka ba na mga fire extinguisher para sa mga kababayan natin? Mula nung kagawad ako, mayroon na akong mga ginagawang patrol na parang bumbero na maliit. Pero siyempre, kagawad ako, wala akong budget. Kaya nung pinalad ako na maging chairman, nilagyan ko lahat ng iskinita natin ng fire extinguisher para kasi
Madalas dito sa amin, nag-expire yung mga kuryente. Halos hindi talaga tumitigil yan, yung mga pagano. Kaya lahat ngayon ng iskinita, may fire extinguisher na. Kaya anytime, break the glass, mapapatay kagad namin yung apoy. Mahirap kasi magkasunog. At first time po yun, ha? Oh, sa first Barangay time. 35. Oh. Edukasyon, Kap. Kita ko, ang mga serbisyong binibigay mo sa mga kabataan, tuloy-tuloy, ha? Pagdating sa school supplies, pati sa allowances, di ba? Ano bang prioridad ni Kapitan pagdating sa edukasyon? Ay, nako, priority ko talaga yung edukasyon kasi tulad nga niya, nakita mo, nabanggit mo na ultimo sa mga anak ko, edukasyon talaga yung pinagin ko sa kanila hanggang sa naging abogado. Kaya lahat ng nanay dyan na pinipilit ko na pag-aralin yung mga anak, kaya ginagawa ko, yung imbis na bumili sila ng gamit, ng mga school supply, bag, barangay na yung nagbibigay sa kanila. Tapos kung college naman yung anak nila, meron naman allowance na tatanggap every sem, bawat sem hanggang makagraduate ng college yan, kaagapay nila ang Barangay 35. Maramdaman ng mga bata, maramdaman ng mga magulang na meron palang barangay na kaagapay nila. At yan yun yung kabataan, ang ginawa mong mata at tenga ng komunidad. Di ba? Kaya ako sila tinawag. Oo. Sila yung CCTV ko ngayon. Oo. Sila na mismo yung nagre-report sa'yo. Sila na yung nagre-report. Bukod sa CCTV natin, naging CCTV pa yung mga kabataan. Kasi sabi ko nga sa kanila, tulungan nyo ang Barangay 35. Kasi ang kabataan ng pag-asa ng bayan, alam niyo naman yan, sinabi ko sa kanila. Kaya dapat, yung mga proyekto na yan ay hindi naman akin. Yan ay pag-aari natin lahat. Kaya dapat tayo lahat magmalasakit. Yan ang tinatanim ko sa mga kabataan, lalo na sa mga estudyante. Kaya yung komunikasyon mo sa kabataan, ganun na lang kabilis no? Ganun kabilis. Araw-araw ka rin nagpapadiklag? Ay, wala kaming tigil mula nung pagka-upo pa lang natin, kaya nga lang ng diklaging natin Sunday. Monday to Saturday, naglilinis talaga ng kanalyan hanggang ngayon. Sa sobrang laki lang ng barangay talaga natin, talagang schedule. Natatandaan ko mga kaibigan, nung ako'y bata pa rito, pagka talagang bumaha po dito, abot hanggang dibdib. Pero sa ngayon ba, ganun pa rin ba rito? Ay, wala na. Halos, matagal na. Hindi na binaba kasi halos yung kalye natin maayos na ang drainage system. Maayos na yung drainage natin. Kaya birang-bira na yung ba. Siguro yung mga ilan-ilan na lang, yung mga iskinita. Pero halos lahat na pasemento ang Kapitan, ano yung pinakamalaking proyekto na nagkaroon ng magandang epekto sa iyong komunidad? Marami. Halos lahat naman ng tao nakita nila yung pagbabago tulad ng peace and order na medyo maayos na talaga. Hindi katulad dati kasi unang-una, naglagay na rin ako ng police station para makatulong ko, makatuwang ko. Kaya yung mga pasaway na wala talaga. Kaya yan, ang laking impact niyan. Kasi pag tahimik ang Barangay 35, malaki, masagana, nakapaglakad sila na maayos. Kasi alam nilang safe sila. Kasi unang-una, may ilaw, may CCTV, may tanod, may police. Kaya yung impact niya, napaka sa taong bayan. At saka ang negosyo, maunlad. Maunlad ang negosyo natin. Araw-araw po yata, walang tigil ng Barangay 35 sa pagbibigay ng serbisyo sa mamamayan. Ano po ba yung mga proyektong iyong plano sa susunod pang araw, buwan, taon? Ako, marami pa akong pangarap dito sa Barangay 35, lalong-lalo na sa mga senior citizen, PWD, sa mga LGBT. Plano ko, susunod na taon, sila naman yung aking uunahin kasi bukod dito sa mga estudyante, sila naman kasi yun ang importante dahil ang mga senior natin, alam mo naman, gusto ko lumigaya sila. Kaya yan, yung mga plano na yan, nang maramdaman nila na may barangay pala. May mga organization ng senior dito. Meron. Tsaka LGBT, meron. Nagtayo na kami. Solo parent. Tsaka solo parent, meron. Tsaka PWD. Yan talaga yung mga priority ko ngayon. So, yung mga suliranin ng iyong komunidad na nais mo pang iyong bigyan ng pansin? Sa suliranin, talagang number 1 dyan. Gusto ko tulungan talaga. Hindi naman kaya ng barangay kundi tutulungan ng mga residente. Di ba? Kaya, sana matulungan tayo ng mga kababayan natin na suportahan nila yung mga programa ng barangay, proyekto ng barangay. Dapat may magtulungan. Kasi yan talaga yung suliranin. Kasi kung hindi sila makikiisa sa akin, ang hirap buuin yung mga dapat mong buuin kung saan sila kontra. Diba?
Paano mo gusto mong ikaw ay maalala ng kabataan, ng iyong kabarangay sa paglilingkod bilang isang politiko? Sa akin, simple lang naman. Kung gusto nila akong maalala, makikita naman nila talaga kung ano yung dati at ngayon. Ngayon, naramdaman nila na meron na palang barangay. Maalala nila yon dahil for the first time, may college assistant tayo. For the first time, nagbibigay tayo ng mga kalidad na bag. For the first time, nagbibigay tayo ng mga gamot. For the first time, nagkaroon tayo ng magandang ambulansya. Kaya sa darating siguro na panahon na tulad ng mga outpost natin, burulan natin, daig pa. Daig pa yung mga paninarya. Kasi ang ating burulan ngayon talagang pinaganda ko para at least At yun ay libre, libre. di ba? Matubig, kuryente, venue, lahat talaga libre. Tapos may mga event place ka pa na Meron pwedeng din. pagganapan ng binyag, kasal, kumpil. Meron. Ay, at saka birthday, Birthday. Lahat. Kompleto talaga. Yung pinakamahalagang ambag na nais mong maiwan para sa susunod na henerasyon. Kung ako man ay matapos o sana wag mawala yung butika kasi napaka-importante ng gamot sa mamamayan. Ang laking bagay kasi kung makakuha sila ng gamot yan, yung ibibili nilang gamot, pinambibili lang nila ng bigas at ulam. Kaya yan ang ayokong mawala. At the same time, meron pa po sila yung barangay ID. At yung ID yun ay may mga tie-up partners ka. Yes. So, pakikwento mo nga, Kap, sino ba yung mga yan? Sa dami ng aking kaibigan, kinausap ko sila na tulungan yung mga residente ko sa barangay na ting tulad niyang M-Yard, kaibigan natin yung may-ari niyan. Pag nagsiswimming sila dyan, may 10% discount. Yung SK Shop, yung SK na optical, 10% discount. Tapos sa Goson, yung paanakan, 20% discount. Yung dental clinic, 10% discount. Yung spa na Luna, 10% discount. At yun sa Three Kings na 30 to 20%. Napakadaming discount pati sa mga nagmumotor, yung gawaan ng sticker, bilihan ng piyesa ng motor. Meron nakalagay doon yung mga may discount. Kaya yung ID natin, hindi lang basta ID, napakadaming discount. Kaya natutuwa naman ako dahil ang dami na nakinama. Kapitan, kung ikaw ay hindi naging politiko, ano kaya sa tingin mo ang naging profession mo ngayon? Kasi nung wala naman ako sa politiko, nagbi-business lang ako. Nag-aaral ko yung mga anak ko, nagtatrabaho ko. Naggawa ko ng mga transportation, may taxi, may jeep, may paupahan. Kaya siguro, dyan ako nakatutok yung mag-business. Sa lahat po ng mga Barangay 35 sa mga nanonood po ngayon, sana po kung mabibigyan pa ako ulit ng pagkakataon, higitan pa po natin yung nagawa natin ngayong taon na to, ng nakaraang taon at taon na to, dodoblihin pa po natin yung proyektong nakikita nyo sa ngayon, mas padadamihin pa po natin. Mamili po tayo ng tama. Kaya kabarangay, kayo na po ang bahala. Hindi inisip na mangyayari ang mga bagay na ito. Dahil ng mga panahon na lalahok ang isang Anoy Arenas, inabot niya lahat yung tuligsa. May mga bagay na minsan yung ang tingin natin na hindi niya kaya, pero mas kaya palang higitan yung mga nagawa ng iba. Mga kaibigan, mga kabarangay, siguro naman sa loob ng 2 at higit kalahati na taon na paglilingkod bilang punong barangay ng isang Anoy Arenas, nakita natin na nagsusumiksik lahat ng proyekto sa inyong barangay na kung makikita ninyo na wala ito noon, pero bakit meron ngayon? Bakit nyo pa pababayaan ang isang taong nakapagbigay ng nagsusumiksik ng mga proyekto para sa inyong komunidad? Mga proyektong hindi natin inakalang mapupunta sa inyong lugar dahil pwede naman pala. Isa lang ang sinasabi ko, huwag nyo hayaan isang Anoy Arenas. Sinubukan nyo na nga Bakit nyo pa pababayaan? Opo, Super Par, inyong kaibigan.